Hey guys, welcome back dito sa ating YouTube channel. At syempre sa video ito, panibagong araw, panibagong vlog na naman yung ating gagawin. Dito tayo sa Divisoria ngayon at meron tayong bibilihin dito. So kaya mag-ikot-ikot muna tayo dito, and then mamaya pag after na tayo makapamili ay sasakay na tayo ng trike, no? Ito yung Bajaj. Meron din dito Rusi Karusa, meron din itong mga e-bike, tricycle. So magpipili na tayo ng ating pwedeng sakyan dito sa Divisoria. So napakaraming trike dito guys. So pwede tayong sumakay dito kahit sa area. At mamimili tayo ng tsinelas at iba pang mga damit na pwedeng bilhin natin at ipapadala natin sa Tugigaraw, no? So bili tayo muna dito ng short guys. So yun, abangan niyo yung pagsakay natin sa trike. Okay guys, at nakasakay na tayo dito sa may trike. So ang nasakyan natin na trike ay hindi pala siya gasolina, wala siyang makina. Ito po ay e-trike o yung di kuryente siya na trike. So yan, kitang kita yung panel niya guys. So digital panel pala siya, and then windshield niya nakatulad talaga sa Bajaj RE. Yung look-alike niya ay Bajaj RE siya. Bilog din yung kanyang headlight, 35 watts, and then yung kanyang side mirror malapad guys. Ayan, so magpapahatid tayo dito sa may Tutuban Center. Papasok tayo dun sa may gate, no? So kukuha tayo ng ticket dito sa may entrance. So 20 pesos lang naman yung ticket dito per hour. Ayun guys, no? So kitang kita yung 168 Mall. Yan, dati itong napaka sikip na lugar. Ngayon ayan, makita mo talagang malinis na yung area dito. Talagang na-clearing na yung mga vendor na sa gilid ay wala na dito guys. So napansin ko sa trike na sinasakyan natin ay napakabilis din pala. Lakas o barangkada, halos wala siyang katulad doon sa may sa may mga di gasolina. Halos mas malakas pa siya compared sa mga di gasolina, kasi habang pinibigyan ni kuya yung kanyang accelerator ay umaangat yung harapan ng itong e-trike na to. So napakalakas din pala ng e-trike na to. So digital panel yan siya, 8 hours to 10 hours bago malubat. So matagal pala ni kuya nagagamit yan. Sa isang araw kumikita siya ng 1,500 mahigit pa sa isang araw, no? So laki pala yung kinikita ni kuya dyan. Charge lang yung kailangan, wala na siyang fuel na nilalagay dyan. So napakatipid guys. So nakalock yung pala dito, nakalock yung daanan. Ayun guys, no? So ayan, may full bar pa yung kanyang battery. So bibigyan ko lang si kuya ng 250 kasi ang single niya sa akin ay 150 lang, from Divisoria hanggang dito sa may Tutuban. Ang single sa akin ay 150. Dahil nga sa pag-ikot ni kuya, pagpasok dito at pagbayad pa ng gate ay tariling ko lang ng 100 pesos para matuwa naman si kuya at hindi masayang yung kanyang pagod. So tumulong din kasi sa pagbuhat ng aking mga dala. So yun guys, no? So mamaya papasok na kami doon, kwento-kwentuhan kami mamaya doon pagdating sa may loob na ng Tutuban. And yun, napansin ko sa kanyang trike ay maganda yung rebound ng kanyang suspension. Ayan, meron pa siyang stereo sa harap, left and right yung speaker niya sa front, and then meron pa siyang mga charging port dito sa harap. So napakaganda pala ng trike na to. Kasing laki rin siya ng Bajaj RE. Yung windshield niya kasing laki rin, pati yung kanyang cover, yung body, same talaga sa Bajaj RE. Kaya nga lang, ang difference po, ito po ay e-trike, wala na po itong makina. So yan guys, no? Papasok na tayo sa may parking lot ng Tutuban Center. So yun guys, no? At nagbayad ba kami dito ng parking fee na 20 pesos. So papasok na kami dun. So ako rin nagbayad ng kanyang parking fee. So medyo matagal lang kasi nga kinuha pa yung ID niya, and then pagkakuha ng ID niya ay pipicturean, din bibigyan siya ng ticket pasok doon. At dito na rin siya dadaan palabas, no, ng Divisoria ng Tutuban. So yun, marami kaming pinag-usapan dito ni kuya, yung kanyang
e-trike pala na ito po pala ay installment doon sa company na kanya mismong kinuhaan ito. So binayaran ng company ang trike na ito ng buo din, hinuhulog-hulugan niya lang sa amo niya. So kompleto ito guys, insurance, meron itong registration, meron din itong monthly payment na I think 4,500 ang pagkasabi niya per month. So mababa na rin yon. Comprehensive niya? Oo. Kailangan ng ano. Pero ang nag-ano nito, ang nag-ano sa insurance namin, yung kumpanya na nag-ano sa akin yung pick up. Habang hawak pa nila kami, hindi pa amin to. Ano, silang nagbabayad. Sa 4 years na hinuhulugan namin. Magkano naman yung monthly ko yan ito? Ano, 7,000. Mataas din pala, no? Oo. Pero linggo walang hulog kami. Araw-araw hulog namin ito. Mag-gikas lang bayad namin. Ito iti araw-araw. Tapos bawi naman, no? Okay naman. Okay naman. Kasi sa magbadya ka, magagastos sa gas. Gas. Sinsoil. Yung tulad nito, oh. 40 lang. Kuryente lang. Pagtingin ko, papanood ako sa daan. Pagpakarga sa Yung isang araw din to bago malubat, no? Hindi rin. Pag naglalagari ako, 8 hours lang. Pero kung nakapila lang ako, magdamag. Magdamag, no? Gabi. Pero yung biyahe mo nito, isang araw din? 24 hours din, o? Oo. 8 hours. 8 hours talaga, pero pag ano, may 20% din uwi ko na charge ko. Depende kung malubat, no? Oo. Depende man yan sa gamit, pero kung nakapila ka lang kasi matagal, ano siya, matagal Matagal din malubat. Pag nakapila lang. Pero okay na yan, minimum kayo ng 150. Pwede na yan. Oo. 150, 200. Malayo-layo, mga 300, no? Oo. Sabi nga, ganyan ako sa gagaling ko na, malapit sa Caloocan na doon ng Pagitan. Binigyan ako 300. Pwede na. Ito kaya nito. Pero yung mga ganito, wala namang jurisdiction kung saan pwede yung trike. Sakop lang naman nila. Basta dito lang sa Manila. Round trip naman to, no? Oo. Kapit lang, basta sakop naman nila. Kalabas tayo dito. Dito yan, diretso lang. Traffic na yung Manila ngayon. Pati yung Cavite. Magdi-December na eh. Oo. Ito, ngayon nga, hindi pag-ano traffic, pero mamaya, kasagsagan ng mga alas 4, alas 5, alas 6. Yan ang mag-umpisa na. Tingnan mo yung ano dyan, halos dekan. Matagal ka makalabas dyan sa Juan Luna sa Carito. Anong magandang oras na paglabas? Ano, aga pa. Mga ganito, mga alas 6. Kung mamimili ka, aga ka pa dyan. Kasi hanggang tanghali, hindi pa talaga gaano traffic yan. Pero kung aabutan ka ng hapon, makikita mo na dyan na dikdikan na yan. Basta pa December na talaga, no? Oo. Ito gabi naman bukas nitong night market. Oo. Lahat yan na kalsada na papuntang Divisoria, traffic na yan pag mga ganung oras. Kahit linggo o Sabado. Lalo na kung Sabado linggo, mas matraffic pa dyan. Rush out. Yun kaya, pasok ko yun kaya. Pastel. Tapos dito ko lang lumabas kayo? Oo. Tapos kanan ka dito. Yan. Tapos kaliwa ka. At yun nga guys, no, at nandito na kami sa Tutuban parking, Recto parking. Ayan, so inatid talaga tayo ni Kuya dito sa parking lot kasi medyo mabigat yung dala natin, kaya andid talaga ng sasakyan. Yan, so ibababa na namin yung isang sako na tsinelas. Yan, kasi bibenta natin yan dun sa Tuguegarao City. And then, mga pinamili natin ng mga damit. So yung medyo mabigat-bigat yung dala natin guys. Kabanggit ko rin pala guys, itong kanyang parang Bajaj Ario o e-trike na ito ay kayang kumarga pala ito ng
7 tao. So so hanggang 8 pala, 6 yung 6 dun sa gitna. Yan, tatlo kasi magtatalikod, and then sa harap pwede dun 2 sa katabi niya, katabi ng driver, and then sa bawat haba ng upuan pwede 3. So mga nasa 8 na pasahero. So grabe, haba pala nitong kanyang e-trike. Para rin siyang alam niyo yung nasa Pinoy, yung Pinoy na trike. So mahaba siya, malaki rin. So wala na siyang babayaran na gasolina, talagang electric na siya. So yun ang kagandahan dito sa trike na to. At plaster natin itong ating mga dala. Hey guys, going to 168 mall tayo guys. At nandito tayo sa may Tutuban. Grabe na paglakad yun nakita yung mga building dito. Nandito tayo sa Divisoria, Manila. Guys, yun. Traffic na ngayon dito sa Divisoria. Dito kami nagparking sa Tutuban. Ito yung building ng 168. So dyan tayo pupunta sa Magalrosan muna. Dyan sa may food court sa taas. So guys, abangan ninyo yung next vlog natin. Mag-ikot-ikot tayo dito sa may Divisoria. So mamimili pa tayo ng mga damit at iba pang mga pwedeng bilhin dito. So papunta na kasi sa Christmas, kaya marami ng mga latag-latag, marami ng mga paninda dito sa may Divisoria. So napakamura lang ng mga bilihin dito guys. Sa mga subscriber natin dyan sa Tagigaraw, thank you for supporting guys. Thank you sa panonood din nyo ng ating vlog sa araw na ito.